nakita nila na may dumating na parcel dahil umorder ako ng pranela, dito na nagsimula ang aming ilangan dahil sobrang maluho ko daw. Hindi na nga ako nakakabili ng para sa akin, pagkatapos ay sasabihan ka pa na maluho, kaya nilagyan ko ng maraming sili ang ulam nila para hindi sila makakain. Tawagin na lang daw natin siyang Maldita, isang teenage mom dahil 18 years old lang siya na mabuntis ng kaniyang partner na sobrang green flag. At tawagin naman nating Abel ang kaniyang partner na sobrang maasikaso at sobrang sipag, pero ang problema ay ang mga magulang niya. Ang tatay kasi ni Abel ay lasinggero, madalas siya nagmamaoy kapag lasing at puro kabastusan ang lumalabas sa kanyang bibig. Noong buntis pa lang si Maldita ay minolestya na siya ng tatay ni Abel. Nagsumbong naman siya kay Abel pero siya rin ang umawat dahil ayaw niyang mag-away ang mag-ama. Ayaw din kasi ni Maldita na umalis sila sa bahay nila Abel dahil walang makakasama ang biyena niyang lalaki dahil ang biyena niyang babae ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Mabait din naman ang nanay ni Abel pero nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan dahil ang gusto ng nanay ni Abel ay makasama niya ang kanyang apo sa ibang bansa at malayo kay Maldita. Ang hindi maintindihan ng nanay ni Abel ay napakahirap na malayo sa sarili mong anak dahil maaaring lumayo ang loob niya sa'yo. Alam naman ni Maldita na magiging maganda ang future ng anak niya sa ibang bansa pero natatakot siya na baka hindi siya kilalaning ina. Hanggang sa umuwi ng Pilipinas ang nanay ni Abel at nakikita ang mga parcel na ino-order niya kaya sinabihan niya si Maldita na sobrang maluho. Ang hindi nila alam ay si Abel mismo ang umu-order ng mga mamahaling gamit para sa kanilang anak samantalang si Maldita ay hindi nakakabili ng para sa kanya. Hanggang sa nakita ng kanyang biyena na babae na umorder siya ng pranela, dito na nagsimula ang kanilang ilangan. Sinabihan kasi siya na kung ano-ano ang kanyang binibili, parang sinasabi na sinasayang ang pera ni Abel. Pero ang gusto pa rin ni Maldita ay magkaayos sila ng biyena niya kaya noong nagbakasyon sila ay sumama si Maldita at iisa ang bahay na kanilang tinuluyan. Pero narinig lang ni Maldita kung paano siya pag-usapan na parang gusto niya nang kainin siya ng lupa at makaalis na. Dahil kahit yung matandang babae na may-ari ng bahay na tinuluyan nila ay na bad trip din kay Maldita nang dahil sa mga chika ni Mudra. Kaya sa sobrang bad trip ni Maldita, nilagyan niya ng sobrang daming sili ang mga niluto niyang ulam para yung may-ari ng bahay ay hindi rin makakain dahil sobrang bastos niya. Gusto pa rin sana ni Maldita na magkaayos sila ng biyena niya pero ang magiging kapalit ay ibibigay niya ang kanyang anak para isama sa ibang bansa. Ano daw ba ang dapat niyang gawin dahil hindi siya makapagsumbong sa kanyang mama dahil sobrang war freak daw ng nanay ni Maldita. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Kung ano man ang gusto niyong bilhin sa pera ni Abel, karapatan niyo yon dahil pinaghirapan niya yon at pera niyo yon. Pangalawa, walang may ibang karapatan na magdesisyon tungkol sa anak niyong dalawa ni Abel kundi kayong dalawa lang at hindi kasali dito yung biyenan mo kahit gusto niya pang kunin. Kung gustong makipag-ayos sa'yo ng biyenan mo, makikipag-ayos yan ng walang kapalit kasi parang minamanipulate ka niya para magkasundo kayo, bigay mo sa kanya yung anak mo. At kung hindi mo na masikmura yung mga ugali ng in-laws mo, isa lang naman ang paraan, kailangan bumukod kayo para wala nang makikialam sa inyo. Ngayon kung nakabukod na kayo tapos ayaw niya pa rin tigilan sa pagkuha yung anak mo, isumbong mo na sa mama mo, total war freak naman para makahanap siya ng katapat. Basta ikaw maging magalang at marespeto ka pa rin sa mga biyenan mo, tas ibalato mo na sa nanay mo yung iba.